etong ating Senate, tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung ganyang pananalita. Sinabi din kasi, sinabi attorney na napakalaki daw ng discrepancy in terms of yung pera, yung involved na pera na pinag-uusapan, 805 billion. Sinasabi ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na parang sobrang laki ng pera. O parang it doesn't add up, sabi parang nila. 70% napunta lang doon kay Cheese, ay kay Charis, kay si Sandro napunta 70%. Sana yung iba? Ganito, ang tinutukoy kasi ni Senator Lacson ay yung pondo na galing lamang sa flood control. Pero ang daming pinanggagalingan ng pera na dumarating kay Saldico. So ang sabi kasi ni Senator Lacson, 1.3 trillion ang flood control fund. Yes. At kung totoo daw na 805 billion ang nakuha, parang 70% na yun ng pondo. Parang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Yes. Pero balikan niya yung PDAF scam. 60 to 70% ang kickback ng mga legislators. Walang pagkakaiba dito eh. At sabi ko nga, hindi lang naman flood control fund ang involved. Merong DENR, Department of Agriculture, dun sa National Irrigation natin, no? Ang daming GOS na irrigation projects, ha? Customs pa. Yung reforestation, sasabihin, nagtanim pero wala namang tinanim. Mag-inspect ang COA, sasabihin, nagtanim kami pero nangamatay yung mga tinanim eh. No? Misinformed si Senator Lacson. Misinformed or inaano niya, tinitwist niya. Kasi ang tutumbukin ko dito kasi, yung sinasabi niya, instead na pansinin kayo, yung credibility nitong 18 eh. No? So, hindi naman tayo abogado, kaya tatanong natin, kailangan ba yan, pagka-presenta ng hindi ba dapat patunayan na nila kung totoo etong mga aligasyon, imbis na babanatan lang nila yung mga nagbibigay ng aligasyon. Yun nga eh, inaatake nila yung messenger, pero yung information, ini-ignore nila. Mas importante po yung information dito eh. Pero okay lang naman kung ayaw ni Senator Lacson maniwala. No? Wala tayong, hindi natin mapipilit siya. Basta ang ginawa natin ay nasa ombudsman na ngayon. Yan. Nabanggit niyo po na doon sa is kasama si Soto, nakasulat po. Oo. Si Lacson po ba kasama? Wala. Oo. Paano nangyaring kasama si Senator Soto? 2025 lang siya naging senador. Tsaka, And baka meron daw, pa si Leila de Lima na kasama din daw na yun sinisilip nila na yun daw ang reason ba't natatawa yung mga congressman. Ang tenor kasi ng affidavit nila ay kung sino ang mga nabigyan ng pera, no? Kasama kasi si Leila de Lima, si Senator Soto na nabigyan. Kahit hindi sila miyembro ng Senate at that time, no? Nabigyan sila eh. Ngayon, meron bang krimen dyan? Meron. Halimbawa, tumanggap si Congresswoman de Lima ng pera. Dineclare ba niya yan sa SALN niya? Krimen na yon kung hindi mo dineclare sa SALN mo. si Soto ba dineclare? Kasi hindi ata alam nung asawa eh. Yun yung nabanggit niya eh. Oo, yun na nga. Tapos, nag-deliver ka ng ilang maleta. Maliwanag na illicit illegal yung transaction na yan. Bakit mo ibibigay yung milyon-milyon na cash? Pwede mo namang idaan sa bangko. Pero ano daw ang motibo? Kasi siyempre, nang tatanungin, anong motibo hindi naman na siya senador at hindi naman... Alam mo yan, connected yan sa impeachment. Sa tingin ko, personal evaluation ko. Kasi merong isang senador na hindi yata tumupad sa usapan, nabigyan.
Kaya merong isang senador na campaign pa lang ay binigyan na para gumalaw siya pag dumating ang impeachment sa Senado. Achiche? Iba? Parang naamoy ko na. Yung hindi tumupad at yung tumupad. Oo, ngayon ito, yung kalaruhin lang natin kasi sinasabi ni Ping Lacson na yung total budget ng flood control ganito, sobrang laki naman yata. So klaro doon sa inyong mga dokumento, testimonya ng mga militar na yan, o ex-military na yan, hindi nila sinasabi kung saan galing yung perang dinideliver nila. Hindi nila alam kung saan galing, kung sa corruption ba yan sa Department of Agriculture, Department of Education, sa flood control. Kasi halo-halo na yung pera doon sa Horizon eh. Kasi ang reception area nila sa Valle Verde, ang storage nila sa Horizon. And from there, yung distribution na kung saan na pupunta. Hindi po ba sila nagtataka itong 18 na Marines, na ex-Marines na bakit sila nagde-deliver ng pera kay Soto? Bakit sila nagde-deliver ng pera kay ganito? Hindi ba sila na doon? Ang unang nasa isip nila ay parte ng trabaho nila. Kasi before 2022, madalang silang nagde-deliver. Nagde-deliver naman sila pero madalang. Isang maleta, ilang paper bags. Pero nung pag-upo ni Saldico na chairman ng Appropriations Committee, yun na, araw-araw na at ilang maleta na yan. Speaking of paper bag, Banat Baya, kung matatandaan mo, nung si Congressman Arnie Tevez, sinano na nila. Parang tinatrabaho na nila para matanggal sa mga kaso niya. Nabanggit niya yan yung nagbibigayan ng paper bag dyan sa Congress. At dinina ito ng mga congressman, attorney, napaka-imposible naman daw na magbigayan ng paper bag ng pera doon mismo sa grounds ng HOR. Anong masasabi niyo dyan? Sa HOR kasi ang ginagawa ay yung expandable envelope. Yung 2 million kasi ang laman nun eh. So lumalabas na parang dokumento ang laman. At nakakapasok sila sa Kongreso kasi may ID rin sila. And may preba sila dito, may picture sila na may hinatid sila mismo sa grounds ng Congress. Nandyan lang kasi sila sa loitering around and even inside the office of Congressman Saldico. So yung dinala nila doon, paglabas ng mambabatas ay dala na nila eh. May kanya-kanyang dala, no? At sabi nga, ang paborito nilang exit pag may nabibigay sa kanila, nagpapasundo sila doon sa helipad. May exit kasi doon katabi ng speaker's office. Doon nagpapasundo kasi hindi mo makikita sila doon. Attorney, meron ba kayong ebidensya dito? Balikan ko lang kay Soto. Ebidensya kay Soto na nag-deliver sila? Alam po nila yung building eh. Alam nila at i-describe nila, no? Kasi sila yung nagbuhat, paakyat at nakita nila eh. So kaya nilang i-describe yung itsura ng kung saan man dinili. Yes. Ano po ba yung condo ni Soto o bahay ni? Hindi bahay, hindi bahay. Parang semi-office. Wala namang nagbukas ng maganda. Baka mamaya may maganda din Lalo siyang bubugbugin ni ni Ma'am. May tanong naman ako. May nag-post kasi ngayon. Ay, kahapon ako. Ay, kanina kaya na. Kasama ko si Comelec Chairman Garcia sa nagdeliveran ng maleta. Oo, malinaw sa kanila yun eh. Kasi nag-meeting si Saldico at saka si Chairman George Garcia sa Maidas Hotel, no? Diyan sa may isang Japanese restaurant no? So ang mga security na ito, binabantayan nila yung sasakyan na kung saan nandoon yung mga pera kasi kasama sa convoy ni Saldico. Laging may van na nandyan yung mga male-maleta, etc. no? So pagkatapos ng meeting, may instruction si Saldico na maglipat kayo ng ganitong maleta sa sasakyan, no? So tumulong sila na maglagay sa sasakyan ni Kwan.
Ano to? So, Chairman. eto na po yung resulta siguro ngayon no? Sa sobrang pagnanakaw mula ng 2022, halos wala ng project. At eto nga yung sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala ng pondong pera ang Pilipinas para maiahon ang ating ekonomiya? Kaya ba nawala na ang pondo ng Pilipinas dahil pinaghati-hatian na ng mga kawatan ang pera ng bayan? Yeah. Obvious naman yon na yung pondo ng Pilipinas ay dinanakaw lamang at pinaghahati-hatian nila. Malinaw, no? Malinaw. Kaya nga yung BSP ay surrender na. Ang sabi ng BSP ay the fiscal tools, no, are not enough to shore up the Philippine economy. Kahit anong remedyo mo na sa mga financial tools natin, wala na. Surrender na ang BSP. Do you think itong mga pinapangako ng administrasyon, like maraming plano sila ng mga proyekto ng gobyerno na gagawin, kung ito ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano kaya mangyari? Matutupad pa kaya itong mga pangako nila? Mahirap na kasi ang ang analysis ng Central Bank, our problem is no longer fiscal management. Yes. It is non-monetary ang problema. And what does that mean? It's leadership. It's the political environment. It's the reputation of the Philippines vis-a-vis mga international credit institutions. No? Wala na silang tiwala sa atin eh. In fact, if you look at the outflow of yung mga portfolio investments, no? As of yung last year, umaabot ng mga $10 billion eh. At tuloy-tuloy pa yan. May mga outflow na hindi pa natin regulated. Yung mga simpleng transaction lang, Yes. nilalabas sa bansa. And halimbawa, itong may malaking malaking department store dito na magsasara na rin. Ang daming mga empleyado yan. Parang bilihan ng damit ito parang Oo. mamahalin. Oo. Huwag na nating banggitin kasi So, kaya titingnan po ninyo yung GDP natin last year, no? 4.7. grabe. Ano, I think it's 4.7 last year. Ang unemployment rate natin ay tumataas, no? At ang masama dito yung consumer confidence index ay bumababa din. Ibig sabihin, ang mga consumers ay wag na tayo munang bumili ng ganito dahil kulang na tayo sa pera. No? So talagang bumababa ang ating ekonomiya. In the next 2 years, naku po, wag naman sana. 2 taon pa. Aabot pa ba? Attorney, ang mga Pilipino, lalo na mga netizen, talagang sinasabi nila, suportado nila kayo at nagising sila sa mga sinabi nyo. Pero meron silang isang maliit na hesitation. Baka naman daw maging katulad lang din nung kay Gutesa yan. Willing ba sila mag-testify? Kaya nga po, kailangang magtulungan ang sambayanan dahil hindi na natin maasahan ngayon ang mga institusyon natin na gawin ang kanilang dapat gawin, no? Taong bayan na ang solusyon dito. Paano kaya makakatulong ang taong bayan para magpatuloy kayo? Anong gusto nyo makita sa taong bayan? Well, bantayan nila itong ating ginagawa, no? Suportahan nila, kung maaari ay kalampakin natin ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso na ayusin nila ang kanilang mga trabaho. Well, on a political philosophy point of view, ang sinasabi is when the government is no longer serving the interests of the people can oust their government.